ako si Padre Elias. Sa disyertong Saudi Arabia ako ipinanganak, ngunit ang aking paglalakbay ay nakdala sa akin ng malayo mula, sa mga buhangin ng aking kabataan, patungo sa magugulong kalye ng Tehran, Iran, kung saan ako ngayon ay tahimik na namumuhay. Ang pananampalataya ang naging tunay kong bokasyon, maging sa mga lugar na ang pagbanggit sa pangalan ni Jesus ay may kaakibat na malaking kapalit. Nang araw na iyon, sumakay ako sa eroplano tulad ng sinumang ordinaryong manlalakbay. Wala namang kakaiba, walang babala, walang anumang palatandaan. Tanging ang karaniwang kaguluhan ng mga pasaherong nakahanap ng upuan, ang magalang na tagubilin ng flight attendant at ang mababang ugong ng isang normal na araw. Kumusta? Mga manonood mula sa buong mundo. Bago ipagbatuloy ni Padre Elias ang kanyang kwento, gusto naming malaman kung saan kayo nanonood at gusto namin kayong ipagdasal sa inyong siyudad. Salamat at pagpalain kayo nga. Diyos habang pinakikinggan ninyo ang makapangyarihang patotoong ito. Naalala ko muna ang tunog, hindi ito ang dagundong ng makina ng eroplano na matatag at halos nakakapagbagaan. Ito ay ang tahimik na bulungan ng nga boses sa likuran ko, nakapatong tulad ng mababang hangin na gumagalaw sa tuyong dahon. Nakatayo ako sa makipot na pasilyong ng eroplano. Ang isang kamay ay marahang nakapatong sa upuan. Ang isa naman ay hawak ang aking maliit at luma ng Biblia. Bumabuhos ang araw mula sa mga bintana, maliwanag at walang awa, nagbibigay liwanag sa bawat mukha. Kapayapaan ang sumainyo, sinimulan ko, ang aking boses ay kalmado ngunit matatag. Ilang ulo ang lumiko, ang ilan ay mausisa, ang ilan ay walang pakialam. Ang pangalan ko ay Padre Elias. Sa Saudi Arabia ako ipinanganak. Ngunit ang aking paglalakbay ay nagdala sa akin ng malayo mula sa mga disyerto ng aking kabataan, patungo sa magugulong kalyeng Tehran, Iran, kung saan ako ngayon ay tahimik na namumuhay. Ang pananampalataya, ang naging tunay kong bokasyon, maging sa mga lugar na ang pagbanggit sa pangalan ni Jesus ay may kaakibat na malaking kapalit. Nang araw na iyon, sumakay ako sa eroplano tulad ng sinumang ordinaryong manlalakbay. Wala namang kakaiba, walang babala, walang anumang palatandaan, tanging ang karaniwang kaguluhan ng mga pasaherong nagahanap ng upuan, ang magalang na tagubilin ng flight attendant, at ang mababang ugong ng isang normal na araw. Ngunit may bumulong sa kaibuturan ng aking espiritu. Hindi ko lubos na may paliwanag, hindi isang boses, hindi ganun mismo, kundi isang bigat sa aking dibdib. Isang himok na marahan ngunit mariing naktutulak sa akin, magsalita, lumaban ako sa simula. Hindi rito, Panginoon, bulong ko, hindi ngayon, ngunit hindi umalis ang pakiramdam. Kaya tumayo ako, gusto kong ibahagi ang isang bagay sa inyo. Sabi ko, bahagyang lumiko upang mas makita akong maraming tao. Isang bagay tungkol sa pag-asa, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa isang lalaking nagbago sa aking buhay. Isang lalaki sa ikalawang hilera ang sumimangot. Isang babae sa tabi niya ang tumalikod. Binuksan ko ang aking Biblia. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig hindi sa takot, kundi sa bigat ng pagsunod. Ang kanyang pangalan ay Jesus. Dun nagbago ang hangin. Pino sa simula. Isang pagbabago. Isang paghihpit. Ang nga bulungan ay lumakas. Umupo ka. Bulong isang tao. Nagpatuloy ako, hindi lamang siya propeta, siya ay, tigilan mo. Isa pang boses ang sumabat, mas matalim sa pagkakataong ito. Tumingala ako. Maraming mata ang nakatuon sa akin ngayon, hindi na mausisa kundi matigas at nagbabantay. Wala akong ibig sabihing masama. Mabilis kong sabi, inangat ang aking libreng kamay bilang tanda ang kapayapaan. Sinasalita ko lamang ang nakita ko, ang naranasan ko. Si Jesus ay buhay. Sapat na. Isang lalaki ang biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay may dalang autoridad. At galit ang nagliliyap sa kanyang mamata. Hindi ka maaring magsalitang ganyan dito. Isang ripple ang kumalat sa buong cabin. Ang iba ay tumango. Ang ilan ay nagbubulungan ng nagmamadali sa isa at isa.
Dun ko lamang nagsimulang maunawaan. Hindi ito basta isang random na grupo ng basahero. Hindi aksidente ang tensyon. Ang aking puso ay nagsimulang bumilis, ngunit isang bagay na mas malalim sa loob ko ang nanatiling tahimik. Iginagalang ko kayo, wika ko, bahagya ng mas mahina ngunit matatag. Ngunit hindi ko siya maaring itanggi. Iniligtas niya ako, binago niya ako, at naniniwala ako na mahal niya ang bawat isa sa inyo. Iyon ang sandali na lahat ay pumutok, umalingaw-ngaw ang mga boses, nagpatong-patong, lumakas, at nagpatalim. Umupo ka, manahimik ka, ininsulto mo kami, nakita ko ang galit. Ngunit mayroon ding ibang bagay, takot, galit, at matinding pagtutol na hindi ko lubos na maabot. Dalawang lalaki ang lumapit sa akin. Pakiusap, wika ko, bahagyang umatras, mahigpit na hinawakan ang aking Biblia. Pakinggan niyo ako, saglit lang. Hinawakan ng isa sa kanila ang aking braso. Titigil ka, sabi niya sa pagitan ng nakakuyom na panga. Kiwebat ang hapdi sa aking balikat, ngunit hindi ako bumitaw. Hindi ko magagawa. Tahimik kong sagot. Sa isang maikling segundo, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin, tanging ang ugong ng makina at ang nagmamadaling hangin sa labas. Pagkatapos, humigpit ang hawak ng lalaki. Pagsisisihan mo ito. Ang ibang pasahero ay hindi na lang nanonood. Ang ilan ay nakatayo, ang ilan ay sumisiga. Ang kapaligiran ay nagbago mula sa pagkabahala tungo sa isang bagay na mas mapanganib. Gayunpaman nagsalita ako. Si Jesus ay nagpapatawad, maging ngayon, nakikita niya kayo, mahal niya, isang biglang tulak ang pumutol sa aking mga salita. Tumama ang aking likod sa gilid na eroplano. Nabalot na paghingalang buong kabin. Napagtanto ko noon na hindi na ito galit. Ito ay paglala at nag-isa ako rito. Pakiusap, muli kong sabi, ang aking boses, ngayon ay may dalang takot na pantaw na hindi ko may tago. Hindi ako inyong kaaway, ngunit tila nahulog ang aking mga salita sa kawalan. Hinawakan ako ng kamay, higit sa isa ngayon, magaspang, nagmamadali. Ang bukas na pinto ng eroplano ay biglang sumambulat sa aking paningin. Napasubo ako ng hininga. Umalingaw-ngaw ang hangin ng mas malakas, marahas at ligaw. Hinila ang aking kaswotan, maging ang aking balansa. Hindi pakiusap, bulong ko, humihina ang aking lakas. Huwag ninyo itong gawin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na takot. Hindi para sa aking mensahe, hindi para sa aking pagmamalaki, kundi para sa aking buhay. Mahigpit kong niyakap ang aking Biblia sa aking dibdib. Jesus, bulong ko, nanginginig ang aking boses, at habang itinutulak ako nga kamay palapit sa bukas na kalawakan, isang kaisipan ang bumalot sa aking isip, mas malakas kaysa sa kaguluhan, mas matatag kaysa sa takot. Kung ako man ay mahulog, kasama pa rin kita. Pagkatapos, nawala ang mundo, at hindi na ako nasa lubi ng eroplano. Sa sandaling lumayo ang aking makapaa sa sahig ng eroplano, tila huminto ang oras. Hindi ako nahulog sa paraan na inaasahan ng isang tao. Walang agarang pagmamadali, walang marahas na pagila pababa. Sa isang maikling, imposibleng segundo, nalutang ako sa dulo ng bukas na kalawakan, nasa pagitan ng buhay at kamatayan, sa pagitan ng kamay ng tao at ng awa ng Diyos. Pagkatapos, naalaala ako ng grabidad. Sumabog ang hangin sa aking katawan, umalingaw-ngaw ito sa aking mga tainga ng napakalakas. Tinabunan ang bawat iba pang tunog. Ang mga sigaw mula sa eroplano, ang makina, maging ang aking sariling boses. Ang aking abito ay humampas ng ligaw sa paligid ko, pumipilantik na parang bandila sa bagyo. Ang aking Biblia ay nadulas mula sa aking pagkakahawak, bumulusok sa tabi ko. Ang mga pahina nito ay bumukas at pumagaspas na parang magapakpak na lumalaban sa hindi maiwasan. Nahuhulog ako, toto ito. Ang aking braso ay humampas sa simula, ang instinto ang namayani. Ang aking puso ay kumalabok ng napakabilis na akala ko ay lalabas ito sa aking dibdib. Ang lupa sa ibaba.
malawak, tuyo, walang awa. Tila umaabot ng walang hanggan. Ngunit alam kong mabilis itong papalapit sa akin, mas mabilis kaysa kayang tanggapin ng aking isip. Jesus, sigaw ko, bagaman halos hindi ko marinig ang aking sariling boses. Malamig at mabagsik ang hangin. Kinamot nito ang aking mukha, pinindot ang aking baga na nagpadama sa paghinga na parang nalulunod sa kawalan. Sa kaguluhang iyon, ang takot ay dumating hindi marahan kundi tulad ng baha. Ito ang aking kamatayan. Malinaw ang kaisipan, mabigat, pinal. Nakita ko ang mga flash ng aking buhay sa sirang mga bahagi. Ang aking kabataan sa Saudi Arabia, ang mga tahimik na gabi sa Tehran, ang mga lihim na panalangin, ang mga binubulong na sermon, ang mga mukha nga nakinig ng mga naniwala at ng mga tumalikod. Nagdala ba ang lahat ng ito rito upang ihagis mula sa langit na parang itinapon? Umikot ang aking katawan, bahagyang nawawala sa oryentasyon. Ang abot tanaw ay lumihis, at ang langit at lupa ay naghalo. Hindi, bulong ko, humihigpit ang paniko sa aking dibdib. Sinubukan kong iunat ang aking mga braso upang kontrolin ang pagkahulog, ngunit wala akong training, walang pag-unawa. Hindi ako isang skydiver, ako ay isang pari, isang tao ng panalangin, hindi ng hangin. Nilunok ng hangin ang aking kahinaan at pagkatapos may nagbago, hindi sa labas, kundi sa loob. Sa gitnang takot, may bumangong alaala, hindi mula sa aking isip kundi mula sa isang mas malalim na lugar. Huwag kang matakot sapagkat kasama kita. Ang mga salita ay dumating ng may kapayapaan na hindi nabibilang sa sandaling iyon. Pinikit ko ang aking mga mata sandali lang. Panginoong Jesus, bulong ko, pinipilit ang mga salita sa gitnang kaguluhan. Kung ito ang aking katapusan, tanggapin mo ang aking espiritu. Ngunit kahit habang sinasabi ko ito, may isang bagay sa akin ang lumaban, hindi takot, kundi pananampalataya. Hindi mo ako dinala sa ganito kalayo upang iwanan. Mas malakas kong sabi ngayon, bagaman nilabanan ng hangin ang bawat pantik, pareho ka sa langit at sa lupa. Ang aking katawan ay bumabagsak pa rin, ngunit ang paniko ay nagsimulang lumuwag ang hawak. Nagtitiwala ako sa iyo, sumigaw ako, ang mga salita ay tila kakaiba sa ganitong sandali, halos walang katwiran, ngunit totoo sila. Nagtitiwala ako sa iyo, Jesus. Ang lupa sa ibaba ay mas malapit na ngayon, mas malinaw kong nakita ang mga bahaging ang tuyong lupa, makipot na kalsada at nakalat na gusali. Sa isang lugar na malayo sa ibaba, nagpatuloy ang buhay ng normal. Walang kamalay-malay na may isang lalaking nahuhulog mula sa langit sa itaas nila. Pagkatapos, napansin ko ang isang bagay na imposible. Hindi ako bumibilis tulad ng nararapat. Sa simula, akala ko ay imahinasyon ko lamang. Ang aking isip na sinusubukang protektahan ang sarili mula sa realidad ng nangyayari. Ngunit habang tumatagal ang aking pagtingin, lalo itong luminaw. Ang lupa ay hindi mabilis na papalapit sa akin, mabagal itong lumalapit, napakabagal. Ang aking pahinga ay bumalik sa normal, sapat upang makapag-focus ako. Muli kong inyunat ang aking mga braso, maingat sa pagkakataong ito. Malakas pa rin ang hangin, ngunit hindi na nito nararamdaman na marahas akong hinihila pababa. Ito ay humahawak sa akin, sinususpinde ako. Hindi, bulong ko, lumalaki ang aking nga mata. Hindi ito possible. Tiningnan ko ang paligid ko na parang umaasa, na may makita isang parachute, isang lubid, anumang makapagpapaliwanag dito. Walang anuman, tanging langit, tanging hangin, tanging ako. At gayon paman, hindi ako nahuhulog tulad ng isang taong walang pag-asa. Ako ay bumababa ng marahan, tulad ng balahibong dinadalang hindi nakikitang kamay. Napuno ng luha ang aking mamata, agad na inalis ng nagmamadaling hangin. Jesus, muli kong bulong, ngunit sa pagkakataong ito, ang aking boses ay hindi napuno ng takot kundi ng pahanga. Nandito ka, ang kaguluhan ngang sandali ay hindi nawala, ngunit hindi na ito ang kumokontrol sa akin. Sa halip na paniko,
may pagkamangha. Sa halip na takot, may presensya. Naramdaman ko ito hindi pisikal, hindi sa paraan na mahahawakan ko, kundi sa paraan na mas toto kaysa sa anumang mahahawakan ng aking makamay. Hindi ako nag-isa sa langit. Ang parehong Jesus na ipinangaral ko sa lubnga, eroplanong iyon ay ngayon ay nakikipakita sa akin sa hangin. Ang aking katawan ay patuloy na bumababa, mabagal, matatag, at sa unang pagkakataon mula ng ako, ay itulak mula sa eroplanong iyon. Itinaas ko ang aking mukha sa bukas na kalawakan, hindi sa desperasyon, kundi sa pagsamba. Maging dito, malumanay kong wika, ikaw ang Diyos. At ang pagkahulog na dapat siya na ay naktapos siya, akin ay nagsimula pa lamang magbunyag ni siyang himala. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nanatili sa hangin. Nawala ang kahulugan ng oras. Ang dapat sana ay ilang segundo lamang ay tila humaba tungo sa isang bagay na walang hanggan, na parang hinila ako mula sa mundong naunawaan ko at inilagay ng marahan sa isang sandali na tanging sa Diyos lamang nabibilang. Bumababa pa rin ako, mabagal, mapayapa, hindi natural. Hindi na ako nilabanan ng hangin, gumalaw ito sa paligid ko na parang inutusan na huwag akong saktan. Ang aking abito, na dating humahampas ng marahas, ngayon ay umaagos ng malambot, halos kaaya-aya, na parang hindi ako nahuhulog kundi dinadala. Binuksan ko ang aking mga kamay, walang humahawak sa akin, gayunpaman ay hawak ako. Sa ibaba ko, lalong luminaw ang lupa. Nakita ko na ngayon ang mga detalye, mga sasakyang gumagalaw na parang maliliit na insekto, mga bubong na nakalat sa lupa, at malalawak na bahagi ng tuyo at buhangin na lupain. Sa isang lugar sa malayo, napansin ko ang isang construction site, mga hindi tapos na gusali, mga bunton ngang buhangin at mga istrukturang metal na umaangat mula sa lupa. Nakatutok ang aking mga mata rito nang hindi ko alam kung bakit. Ito ba ang aking paklapah? Bulong ko. Ang kaisipan ay dapat sana ay nakatakot sa akin, ngunit hindi. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumaba ng mas malalim sa aking espiritu. Hindi ito ang kawalan ng takot. Ito ang presensya, ang isang bagay na higit pa sa takot. Panginoon, ano ang ginagawa mo? Tanong ko. Ang aking boses ay inilipat ng hangin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko itong muli ang tahimik, hindi mapagkakamalang presensya, hindi isang boses na maririnig ko ng aking matainga, kundi isang kaalaman, isang marahang katiyakan na nabuo sa loob ko. Hindi ka nahuhulog. Nasa aking makamay ka. Napunong luha ang aking mamata muli. Naalala ko ang mga lalaki sa eroplano, ang kanilang galit, ang kanilang pagtanggi, ang puwersa kung saan nila ako itinulak sa bukas na kalawakan. Ilang sandali lamang ang nakalipas. Ang kanilang mga aksyon ay tila ang katapusan ng aking kwento. Ngunit ngayon ay tila ang simula ng isang bagay na hindi ko kailanman maisip. Patawarin mo sila. Bigla akong nagsabi. Ang mga salita ay bumangon mula sa aking puso ng walang hirap. Hindi nila naunawaan. Hindi kanila nakikita. Habang ako ay nagsasalita, may hindi inaasahang nangyari sa loob ko. Walang kapaitan, walang galit, tanging habag. Ang parehong mga tao na naktapon sa akin upang mamatay ay ngayon ay ipinagdarasal ko. Ipakita mo ang iyong sarili sa kanila, Panginoon. Nagpatuloy ako sa paraan na ipinapakita mo ang iyong sarili sa akin ngayon. Ang aking katawan ay bahagyang lumihis sa hangin, nag-akma na parang ginagabayan. Hindi na ako umiikot, hindi na nawawala sa oryentasyon. Bawat galaw ay tila kontrolado, hindi ngang akin, kundi ngang isang bagay na mas dakila. Pagkatapos ay nakita ko ito, ang aking Biblia. Nasa hangin pa rin ito, hindi kalayuan sa akin, bumababa rin. Ang mapahina nito ay bukas, pumagaspas, sumasalo sa liwanag ng araw. Sa paanuman, hindi ito nahulog, hindi ito nawala, bumababa ito kasama ko. Iniabot ko ang aking kamay ng instintibo. Sandali, tila napakalayo nito, ngunit pagkatapos, ng marahan, halos sinasadya, lumapit ito,
na parang ang hangin mismo ang sumunod sa isang utos. Dinampian ngang aking magadaliri ang gilid ng cover. Hinawakan ko ito, mahigpit na niyakap sa aking dibdib. Isang hikbi ang lumabas sa aking malabi. Ikaw ito, bulong ko. Tanging ikaw lang ang makagagawa nito. Ang araw ay lumiwanag ng mas maliwanag sa itaas ko. Bumabalot sa lahat ng bagay sa isang gintong liwanag. Ang langit ay tila malawak, walang hanggan, ngunit hindi na ito walang laman. Buhay ito hindi sa ingay kundi sa presensya. Muli akong tumingin sa ibaba. Ang construction site ay mas malapit na ngayon. Nakita ko ang mamanggagawang gumagalaw, maliliit na figura na walang kamalay-malay sa nangyayari sa itaas nila. Ang mga truck, kagamitan at malalaking bunton ngang buhangin ay nakalat sa lugar. Isang bunton ngang buhangin ang nakatayo, mas mataas kaysa sa iba, malambot, may slope at hindi nagagalaw. Ang aking pagbaba ay tila nakahanay dito. Ito ba ang aking paglapah? Muli kong tanong, halos hindi makapaniwala. Ang aking puso ay dapat sana ay mabilis na tumitibok. Sa halip ito ay matatag, malakas, na punong isang bagay na tanging sa malalim na panalangin ko lamang naramdaman. Ganap na pagsuko. Kung gusto mong mabuhay ako, mabubuhay ako, sabi ko. Kung gusto mong mamatay ako, iyo ako. Ang masalita ay walang dalang takot, tanging tiwala. Ang lupa ay patuloy na umaakyat patungo sa akin, ngunit hindi pa rin sa bilis ngang kamatayan, kundi sa kahinahunan ng layunin. Habang ako ay lumalapit, mas malinaw kong nakita ang mga manggagawa. Isa sa kanila ang tumigil, tumingala siya, pagkatapos ay isa pa, at isa pa. Ang kanilang paggalaw ay bumagal, pagkatapos ay tumigil, maging mula sa hangin. Nararamdaman ko ang kanilang pagkalito. Isang lalaki na bumababa mula sa langit ng walang parachute, hindi ito isang bagay na madaling maunawaan ng isip ng tao. Bahagya akong ngumiti. Hayaan mo silang makita, bulong ko. Hayaan mo silang malaman na ikaw ay totoo. Ang hangin ay lalo pang lumambot. Habang papalapit ako sa huling distansya, ang aking katawan ay tumuwit. Nakahanay ng patayo ng walang hirap na parang mga hindi nakikitang kamay ang gumagabay sa bawat pulgada ng aking paggalaw. Sa itaas lamang ngang bunton ngang buhangin, naramdaman ko ito isang marahang pagtutol, tulad ng pahakbang sa tubig ngunit walang bigat. Lalo pang bumagal ang aking pagbaba. Pagkatapos, lambot. Dinampian ng aking mapaa ang buhangin. Sumunod ang aking katawan, bahagyang lumubog sa bunton. Ang mga butil ay gumalaw sa ilalim ko. Sumisipsip sa dapat sana ay isang nakamamatay na impak. Lumuhod ako. Buhay. Ganap na buhay. Ang mundo ay tumahimik sa paligid ko, hindi dahil walang tunog, kundi dahil nabalot ang aking espiritu sa nangyari. Idiniin ko ang Biblia sa aking dibdib, nangginginig ang aking mga kamay hindi sa takot, kundi sa bigat nega himala. Sinalo mo ako, bulong ko, bumabagsak na ngayon ang luha. Tunay mo akong sinalo. Nagsimulang umaling-aungaw ang mga boses sa paligid ko, mga sigaw, mga yabak na tumatakbo palapit, mga taong tumatawag sa pakalito at gulat. Ngunit halos hindi ko sila narinig. Dahil sa sandaling iyon, iisa lamang ang realidad na mahalaga. Nahulog ako mula sa langit at dinala ako ni Jesus hanggang sa ibaba. Nang dumampi ang aking matuhod sa buhangin, inasahan ko ang sakit. Inasahan ko naguguho ang aking katawan sa ilalim ng impa mga buto na nawasak. Hininga na ninakaw mula sa aking mga baga, ngunit sa halip, lambot ang naramdaman. Ang buhangin ay gumalaw sa ilalim ko na parang inihanda, na parang naghihintay. Nanatili ako roon sandali, hindi makagalaw. Nanginginig ang aking makamay habang mahigpit na nakahawak sa Biblia laban sa aking dibdib. Ang aking pahinga ay hindi regular, hindi mula sa pinsala, kundi mula sa napakalaking realidad ng nangyari. Buhay ako, hindi halos buhay, hindi wasak. O Jesus, muli kong bulong, nanginginig ang aking boses. Salamat. Pagkatapos, bumalik ang mundo ng mabilis. Hoy, ayos ka lang ba? Malakas ang boses.
nagmamadali, puno ng pagkabigla. Umalingaw-ngaw ang mga yabak sa lupa, papalapit ng papalapit. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo, ang aking paningin ay malabo pa rin dahil sa luha at sikat nga araw. Ilang kalalakihan na naka-uniforme na. Construction ang nakapaligid sa akin. Ang kanilang mamuha ay halo-halong gulat, takot, at isang bagay na may tuturing ko lamang na pakalito. Itinurong isa sa kanila ang itaas. Nahulog siya mula sa langit. Sigaw niya sa kanyang wika, nanginginig ang kanyang boses. Nakita ko siya, walang parachute. Umiling ang isa pang lalaki, naglalakad pabalik-balik. Hindi ito possible, hindi ito possible. Sinubukan kong tumayo, ngunit nang hina ang aking mga binti hindi sugatan, kundi nababalot lamang nangyari. Isa sa mga manggagawa ang mabilis na lumapit at hinawakan ang aking braso. Marahang tinulungan akong tumayo na parang ako ay marupok na salamin. Mag-ingat ka, sabi niya. Ikaw, dapat hindi ka buhay. Tiningnan ko siya sa mata. Alam ko, mahina kong sagot. Isang maliit na pulutong ang nagsimulang mabuo. Iniwan ng manggagawa ang kanilang mga kagamitan. Naiwan ang mga makina na tumatakbo. Nahilang kanilang nasaksihan. Ang ilan ay nanatili sa malayo. Nanonood na parang ako ay maaring mawala. Ang iba ay lumapit. Pinag-aralan ako na parang isang bagay na hindi nila may paliwanag. Sino ka? Tanong ang isa sa kanila. Walang akusasyon sa kanyang boses, tanging pagkamangha. Ang pangalan ko ay Padre Elias, sabi ko. Nanginginig pa rin ang aking boses, ngunit hindi sa takot. Ako ay isang alipin ni Jesus. Sa pagbanggit sa kanyang pangalan, doon muling nagbago ang kapaligiran, tulad ng sa eroplano. Ilan sa malalaki ang nagpalitan ng tingin. Nahulog ka mula sa langit. Dahan-dahang sabi ng isa pang lalaki, at sinasabi mong iniligtas ka ngayong Diyos, tumango ako. Hindi niya ako hinayaang mahulog tulad ng pagkahulog ng isang tao. Sabi ko, dinala niya ako. Katahimikan ang bumalot sa grupo. Ang ilan sa kanila ay muling tumingala na parang umaasa na may makita pa ring nakasabit sa langit, ngunit walang anuman, tanging asul na kawalan na walang hanggan sa itaas. Isang mas batang manggagawa ang lumapit, maputla ang kanyang mukha. Nakita-kita, tahimik niyang sabi, hindi ka bumabagsak ng mabilis. Dahan-dahan kang gumagalaw parang nahirapan siyang hanapin ang salita. Parang may humahawak sa akin. Marahan kong dinuktungan. Tumango siya. Oh, isang bulungan ang kumalat sa pulutong. Nakita ko ito sa kanilang nga mata ngayon, hindi lang pakalito kundi isang lamat sa kanilang katiyakan. Isang bagay na hindi nila may paliwanag ang nangyari sa harap nila. At ito ay bumubulabog sa kanila. Pakinggan niyo ako. Sabi ko, lumalakas ang aking boses. Ako ay nasa eroplano. Nagsasalita ako tungkol kay Jesus. Nagalit ang mga tao roon at itinapon nila ako. Nakaroon ng pahingal sa gitna nila. Itinapon ka. Ulit ng isang lalaki. Mula sa hangin. Oh, sabi ko. Nagmakaawa ako sa kanila na tumigil, ngunit hindi sila nakinig. Huminto ako. Itinaas ang aking Biblia. Ngunit ginawa ni Jesus. Humipan ng marahan ang hangin sa construction site. Inangat ang mga butil ngang buhangin sa hangin sandali bago ibalik. Ngayon, iba na ang pakiramdam nito, kalmado, marahan, na parang ang parehong presensya na humawak sa akin sa langit ay narito pa rin. Hindi niya ako hinayaang mamatay. Nagpatuloy ako, hindi dahil espesyal ako, kundi dahil siya ay maawain. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay lumapit. Malalim na sinusuri ang aking nga mata. Bakit gagawin ito nga iyong Diyos? Tanong niya. Bakit ka niya ililigtas ng ganito? Ang tanong ay hindi panunuya. Ito ay sincero. Huminga ako ng malalim. Dahil siya ay buhay, sagot ko, at dahil gusto niya kayong makilala. Ang mga salita ay nakasabit sa hangin, walang nagambala, walang nakipagtalo. Sandali, maging ang ingay ng construction site, ay tila nawala sa background. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila, mga lalaking nababalutan nga alikabok. Ang nga kamay ay magaspang mula sa paggawa. Ang nga mata ngayon ay puno ngang isang bagay na bago.
pagkausisa, pagkauhaw, isang tahimik na pag-aantig. Ang parehong Jesus na sinasabi ko sa eroplanong iyon, sabi ko, matatak na ang aking boses, ay siya ring nagligtas sa akin sa langit, nakikita niya kayo, kilala niya kayo, at mahal niya kayo. Ibaba ang isa sa mga lalaki ang kanyang ulo ng bahagya na parang malalim na nag-isip. Ang isa naman ay ipinagrus ang kanyang mga braso, hindi sa pagtutol kundi sa pagmumuni-muni. Ang batang manggagawa na nagsalita kanina ay mas lumapit pa. Kung totoo ito, dahan-dahan niyang sabi, kung gayon, ano ang gusto niya sa amin? Naramdaman ko ang isang marahang init na bumangon sa aking dibdib muli ang parehong presensya, ang parehong kapayapaan. Ang puso mo, sagot ko, tanging ang puso mo. Sumunod ang mahabang katahimikan. Pagkatapos, hindi inaasahan, muling nagsalita ang matatandang lalaki, maari ka bang magdasal? Tanong niya. Ang tanong ay simple, ngunit may bigat itong dala. Tiningnan ko ang paligid ng grupo, ang kanilang mga mukha, ang kanilang kawalan ng katiyakan, ang kanilang pagiging bukas. Malumanay kong sabi, maari, dun mismo, sa gitna ng isang malikabok na konstruksyon site, sa ilalim ng bukas na kalawakan kung saan ako ay kakadala lamang ng isang himala, yumuko kami. At sa unang pagkakataon mula nang ako ay ihagis mula sa eroplanong iyon, hindi na ako ang nag-isang umaabot sa langit. Nakatayo kami roon sa isang bilok malalaking nababalutan ng alikabok, mga estranghero na pinagsama ng isang bagay na wala sa amin ang makapagpapaliwanag. Ang araw ay mataas pa rin sa itaas namin, ang parehong araw na sumaksi sa aking pagkahulog at pagkatapos ay tumangging hayaan akong mamatay. Magdasal tayo, malumanay kong sabi, ang ilan sa kanila ay nag-alinlangan. Ang iba ay agad na ipinikit ang kanilang mga mata. Ang ilan ay nanut lamang, ngunit walang lumayo. Yumuko ako, mahigpit na hawak ang aking Biblia sa aking dibdib, at nagsimula, Panginoong Jesus, ikaw na nakakakita sa amin, ikaw na nakakakilala sa amin, salamat sa iyong awa. Salamat sa pagliligtas sa akin hindi lang para sa aking kapakanan, kundi upang malaman ang iyong pangalan. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit hindi sa takot. Nagdadala itong isang mas malalim na bagay ngayon, pananalik na hinubog ng karanasan. Hindi ka malayo, nagpatuloy ako. Nandito ka, maging ngayon. Hawakan ang bawat puso na nakatayo sa lugar na ito. Ipakita mo ang iyong sarili sa paraan na ikaw lamang ang makagagawa. Ang hangin ay muling gumalaw ng marahan sa paligid namin. Inangat ang magilit ng aming magadamit, dumampi sa aming mamukhatulad ng isang tahimik na presensya na dumadaan. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. Ang ilan sa mga lalaki ay nakatingin pa rin sa akin, ngunit ang iba ay nagbago. Ang isa sa kanila, ang batang manggagawa na unang nagsalita sa akin, ay may luha sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan, na parang nahihiya, ngunit hindi niya ito itinago. Naramdaman ko ang isang bagay. Tahimik niyang sabi, nang nagdadasal ka, walang naktawa sa kanya, walang naktaboy sa kanya. Sa halip, tumango ang isa pang lalaki. Naramdaman ko rin, pagamin niya, parang kapayapaan. Ang matatandang lalaki na nagtanong sa akin kanina ay muling lumapit. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng pagdududa kundi ng isang bagay na nagahanap, isang bagay na bukas. Buong buhay ko, dahan-dahan niyang sabi, naniwala ako sa Diyos, ngunit ang nakita ko ngayon huminto siya, tumingala sa langit. Hindi pa ako nakakitang ganito. Ako rin, tapat kong sagot. Nagpatingin iyon sa ilan sa kanila nang may pagtataka. Ibig mong sabihin, sabi nga, sa kanila, hindi pa ito nangyari sa iyo noon. Umiling ako. Hindi, sabi ko, ngunit palagi akong naniwala na siya ay may kakayahan. Isang mahina, halos hindi makapaniwalang ngiti ang sumilay sa mukha ng batang manggagawa. Kung gayon ngayon, sabi niya, nakita namin ang patunay. Ang kanyang mga salita ay bumaba sa grupo tulad ng isang bato na nahulog sa tahimik na tubig, nagpapadala ng tahimik na mga ripple sa bawat puso na naroron sa sandaling iyon. Isang malakas na boses ang sumigaw mula sa malayo, pulis,
manatili kayo kung nasaan kayo. Lahat kami ay lumingon. Dalawang sasakyan ang papalapit sa lugar. Nagpapalipat ng alikabok habang mabilis silang gumagalaw sa lupa. Walang sirena na umaling-aungaw. Ngunit malinaw ang kanilang pagmamadali. Buntong hininga ang isa sa mamanggagawa. Siguro narinig nila ang isang bagay. Sabi niya, sa loob ngang ilang sandali, lumabas ang maopisyal. Sinuri ang eksena. Ang kanilang mga mata ay gumalaw mula sa pulutong patungo sa akin, patungo sa malaking bunton ngang buhangin kung saan ako lumapag. Ano ang nangyari dito? Tanong ngang isa sa kanila. Ang mga manggagawa ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay. Nahulog siya mula sa langit. Walang parachute, dapat ay patay na siya. Ang mga opisyal ay nagkatinginan, malinaw na hindi kumbinsido. Huminahon kayo lahat, matatag na sabi ngang isa sa kanila. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Ipaliwanag mo, lumapit ako. Sandali. Pinag-isipan kong gawing simple ang kwento, gawing mas madaling paniwalaan. Ngunit hindi ko magawa. Itinapon akong nga tao sa eroplano. Simple kong sabi, sumimangot ang opisyal at nakaligtas ka sa paglapag dito. Hindi, sabi ko. Nakaligtas ako dahil iniligtas ako ni Jesus. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Buntong hininga ang isang opisyal, isang maikling pagdududa. Ang isa pa ay pinanlitan ang mamata. Maingat na sinusuri ako na parang sinusubukang magdesisyon kung nagsisinungaling ako, nalilito, o may iba pang bagay. Bago sila makasagot, muling nagsalita ang batang manggagawa. Sinasabi niya ang totoo. Sabi niya, nakita namin siya, hindi siya nahulog ng mabilis. Para siyang nag-alinlangan siya, pagkatapos ay sinabi pa rin, parang may humahawak sa kanya. Ilan sa iba pa ang tumango bilang pagsang-ayon. Muling nakatinginan ang maopisyal. Sa pagkakataong ito, mas kaunti ang pagtaboy at mas marami ang kawalan ng katiyakan. Ang isa sa kanila ay tumingala sa langit, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin. Inaasahan mo ba kaming maniwala rito? Tanong niya, kalmado kong sinalubong ang kanyang tingin. Hindi, wika ko. Inaasahan ko kayong pagdudahan ito. Nabigla siya. Ngunit along ko ring ang nangyari. Nagpatuloy ako. At along ko kung sino ang nagligtas sa aking. Walang argumento sa aking tono. Walang puwersa, tanging katotohanan. Muling dumaan ang hangin, malambot at matatag. Sa isang maikling sandali, lahat ay tila tahimik na parang ang mundo mismo ay nahihintay. Pagkatapos, muling nagsalita ang matatandang opisyal, mas tahimik na ang kanyang boses. Kailangan naming imbestigahan ang eroplano, sabi niya, at kumuha ang iyong pahayag. Tumango ako, sasabihin ko sa inyo ang lahat. Habang nagsisimula silang ayusin ang eksena, nakikipag-usap sa radyo at nagtatanong sa mga saksi, bahagya akong umatras, muling tumingin sa langit sa itaas. Ito ay mukhang pareho walang hanggan, tahimik. Ngunit mas alam ko na ngayon. Salamat, bulong ko, hindi lang sa pagliligtas sa aking buhay, kundi sa nangyari pagkatapos. Dahil ang himala ay hindi natapos sa hangin, nagpatuloy ito sa lupa, samga puso nga maga nakakita, namaga nakaramdam, at maging namga nagduda. At habang ako ay nakatayo dun, napapalibutan ng mga tanong, ng pagkalito, ng pag-ising, napagtanto ko ang isang bagay na dadalhin ko sa buong buhay ko. Ako ay itinapon mula sa eroplanong iyon upang mamatay, ngunit sa halip ay ibinaba ako na may mensahe na hindi kailanman malilimutan ngang sinuman doon. 50,4